dumaan din na sa daan. Ako yung hindi nakapag-sombrero. Iwan ko ang sombrero ko. Dahil maaga pa naman. Doon to kung anong oras na ngayon. Ayun si tatay. Tigisa kami ng bit-bit ng tubig. Kasi wala na. Paubos na talaga yung tubig namin doon. So, sabi ko kay tatay, habang hindi pa naayos yung linya ng tubig, ting pupunta kami, magbibit-bit kami ng tagisang ganito para may panggamit kami, and at the same time ay exercise namin to. Kasi maganda to sa cardio and sa mga buto-buto. Malaking bagay, malaking exercise to na araw-araw ay lalakad ka ng ganun tapos may dala. Sa una medyo nahihirapan ka kasi hindi sanay, pero pag nagtagal makakasanayan din ang katawan yan at doon mo mararamdaman yung lumalakas ang katawan mo. Ayan, hindi na sa weight, hindi na sa size, kundi ang importante malakas ang katawan. O diba? Kakakwento ko, eto na kami. Papasok na, yun na si tatay. Tumigil si tatay. Kasi kanina nung padating kami, maingay si Sanjo. Nag-iingay. Tumatahol. So ibig sabihin niya may nakikita. Pero kaya nakikiramdam si tatay. May tao kaya? May tao kaya? Sanja! 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 Ayan. Nasaan kaya? Yung tinatahulan niya, nasaan kaya? Oops. Okay. Oh, we're here. My God. Wala naman tao. Baka doon sa silangan dumaan. Wala. Ay, oy. Dami ng dahon ng kamatis na, Puro kamatis. Wala yatang talong. Walang sumibol na talong. Puro itong kamatis ang sumibol. Ay, talong. Yung sili. I don't know ito. Itong mga natit na nahuling ito. Pero feeling ko kamatis din yan. Kasi yung mga sili ay, eto may sibol dito Try natin, titingnan natin. Let's wait and see. Wala na ulit hinog ang papaya. Nakuha na kahapon. Pinakuha ko kay tatay. Hello! Kumusta sayote? How are you today? Are you okay? Ayan, hindi ka na bumababa ngayon. Nilagyan ko ng gapangan dito. So, hindi na siya bumababa. Ganon yan Ay, hinugan na si Sili. Hinog na. Kumustahin natin ang sitaw. Kumusta naman sitaw? Parang tatatlo yung gumaganda dito. Yung iba dugyot at dito may dalawa na gumaganda din. So doon ka na lang mag-focus tatay. At ito medyo may pag-asa. Pero yung iba mukhang nawawalan ako ng pag-asa dito. Medyo dugyot, sayang lang tubig.
Hindi naman mahalata kung may dumaan dito. Kasi may tinatahulan si Sanjo kanina. Ay, ayan na. May dumadating. Ayan, may dumadating. Ito sila. Good morning. Pasok kayo. Pasok kayo. Hindi naman nakakaabot ang aso. Ayan, nandito yung mga kapatid ni Kuya Puto. At magpapatulong kaming magputol ng ibang mga kahoy na hindi kailangan. Ito yung sanga. Kaya bang putulin niya na sa taas? Itong mahogany. Ayan, yung mga sanga na yun tatanggalin. Para pag pinabagsak, para pag pinutol, hindi ganun kalayo ang maabot. Kaya, makakatakot kasi dahil ang lakas, biglang lumakas na naman ang hangin eh. So mag-focus muna tayo kaya doon sa hindi ganyang kataas. Tatay, alin ba papuputol yung dulo ng langka? Hindi nga. Yung langka. Oo, teka. May lagari din yung kabig ko, papalabas ko kay tatay. Ayan o, kakwentuhan namin dito yung kapatid na punso ni Kuya Puto. Iwan ko kung natatandaan nyo si Kuya Puto, yung kapatid noong tinulungan ko madala sa ospital na may hernia o may luslos hanggang sa binawian siya ng buhay. Ayan, siya ang bunsong kapatid. Bunso ka nga? Hindi po. Meron pang mas bata Si sa'yo. Adin po ang bunso. Okay. Anong pangalan mo nga ulit? Jack po. Jack? Jack. Ikaw ay grade 12 ngayon. Okay. So graduating ka. So ang kinuha daw, tinatanong ko kasi siya, ang kinuha daw niya sa K-12 ay UMS. Tama. Tinanong ko kung para saan yun, sa mga criminology daw, sa mga pol-sci, mga ganon. So gusto niya sanang mag-police. Tama? Gusto niya mag-PNPA, kaya lang kulang pa, kailangan niya ng 72 units. Kaya lang ang trabaho ng mga kapatid niya ay ganito, kung sino magpatawag, magtabas, nakausap namin yung kapatid niya kahapon, sabi ni tatay baka pwedeng tulungan kaming magputol ng sanga. So ayun, kaya nandito sila ngayon. Yung mga ganyan ang trabaho nila. Ayun nga, hindi sure kung makakapag-college. Pero kung mas maganda sana kung kahit 2 years makapag-college ka. Kahit na kung mas maitutuloy at makagraduate ka, mas maganda. Kasi ibang mag-apply pag tapos ng college, pag may diploma ka. Pero kung magtsatsaga ka lang sana, pakiusapan mo yung mga kapatid mo na pabaunan ka, kasi ang alam ko, libre naman ang tuition dito sa CBS yun, di ba? Sa Kabsu. Hindi ko lang po. Parang libre dyan. Try mong mag-exam kasi pagka sinabing exam sa CBSU, mag-exam ka, huwag ka agad sumuko. Mag-exam ka, kung makapasa, malay mo, baka sakaling makapag-aral ka. Pero kung hindi naman, at least nag-try ka. And pag hindi ka naman nakapasa, pwede namang TESDA. Kahit 6 months, pwede ka mag-TESDA. Pero kung makakapasa ka sa Kabsu, malay mo, maigapan ka ng mga kapatid mo, masisipag naman ang mga kapatid mo. At malay mo rin, baka dahil na makikita ka dito sa vlog, merong magandang loob na tumulong sa'yo. Pero hindi ko nga alam kung may tuition o wala. Meron yata pero meron pero mababa lang. Siguro po. Kasi ang alam ko nga dati nga libre nga diyan pero dahil ngayon nga
State University ay malamang nga siguro sa meron mga hindi matagal na kasi si Bunso ay matagal nang graduate 2017 pa. So hindi ko na alam ngayon. Pero dati si Bunso may tuition. I don't know lang ngayon at kung magkano ang tuition para sa mga ganun sa criminology. Wala nga akong natatanong. Malay mo, hindi masamang mag-try. Subukan mo mag-exam, subukan mong makapasa. Baka pag nakita ng mga kapatid mo na nakapasa ka, ay pagtiyagaan kang pabaunan araw-araw. Yung pang tuition, yan pag gusto talaga makaaral, pagtiyagaan mo yan. Total, ikaw naman ay malakas, marunong ka ng mga iba't ibang trabaho. Pag weekends, pwede kang tumanggap ng kahit anong trabaho para may makaipong ka lang pang tuition mo. Wag mo lang lahat samahan ng kalokohan. Wala mga inom-inom at bisyo. At saka wag ka muna manliligaw. May jowa ka, no? Wala na. Oo. Hindi kasi, kaya ako sinasabi sa'yo, kasi kita ko, matagal ko nang nakikita, nandiyan pa lang kayo sa may labasan, nakikita ko na yung buhay. Kaya sabi ko, kung ikaw ay makakapag-aral, total makakatapos ka ng K-12, kung ikaw ay makakapag-aral at makakapasok ka ng maayos na trabaho, baka sakaling ikaw ang magpapabago sa buhay ninyo. Kasi ang hirap nung, nakikita ko yung hirap nyo na pag pinaalis dito sa isang lugar, hahanap na naman ng ibang lugar. Ang hirap ng ganun. Mahirap na. Oo, so kaya ikaw ang pag-asa kung sakali ikaw maging pulis or ano man po or sundalo man, ay ikaw ang makakaahon sa kanila, makabili ka ng kaunti kapirasong lote para doon kayo, hindi kayo pa aalisin. So, malaking bagay yun. Kaya try mo rin. Ayan, no, sa mga nanonood po, kung meron diyang mabuting kalooban, ayan po, ang kapatid ni Kuya po to, nagtsatsaga po siyang mag-aral. Ngayon ay graduating siya ng K-12, pero ang sabi niya nga nung una, mag-PPNP daw siya, PNPA. Pero hindi naman alam natin na hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali yung sinasabi niya. So, mas maganda nga kung mag-aral siya. Pero ako sa'yo, mag-exam ka. Kung may pagkakataon makapag-exam sa PNPA, mas maganda kung matatanggap ka doon. Kasi ang alam ko, libre yun eh. Ay di, may sponsor yun eh. Di tingnan, kung saan ka. Basta magpe-pray ka palagi na kung ano yung para sa'yo, tatanggapin mo. Basta ang hilingin mo lamang, sana, ayun nga, makatulong ka sa mga kapatid mo para maiangat ang buhay nyo. Ayan, sana merong hipuin si Lord para makatulong sa inyo. Meron na siyang lagari at tatay, alisin mo si Sanjo ha. Kahit ba sabihin mabait, hindi mo alam yan, may bibig din yan. Ito, pinababawasan ni tatay itong sanga nito. Para yun nga, pag may bunga kasi bagsakan dito sa bubong at saka yung ang bubong ay napakadumi na dahil sa bagsak ng mga bunga ng dahon. Ngayon bulaklak naman, namumulaklak na yan eh. Marami ng bulaklak. Yun akyat na siya. Ingat ha. Ay, hindi ba yung hagdan? Hawakan mo, Toy. Ingat ha. Ako, Diyos ko po, eto na naman ako, nang liliit na naman ako pag nakakakita ako ng ganyan. Tatay, pakitanggal mo yung nakaharang. Wait. Yun naalis ni tatay ang kawayan na nakasandal dito. Ingat, Diyos ko po. Yan, isang sanga na nakatapat sa bubong. Sa bagay pipigilan ko sanang putulin kasi mababa at nakukuha ng bunga, kaso
Nakatapat din nga naman sa bubong. Ano, ang lakas makasira ng bubong. Oops. Yun, uy, ingat. Ayan o, tinalian nila para hindi bumagsak ng diretso sa bubong. Yun, humingi ng tali, itatali yung, yun o, nakatali sa, ayan na. Itatali niya sa baywang niya yung lagari para hindi niya hawak-hawak palagi. Ingat lang ha, baka yung talim umano sa binti mo. Tapos ito namang naputol, dinala niya rito. Ito naman ay aking puputol-putulin kasi habang ganito kasi na sariwa pa, madali pa yang putulin. Pag iyan ay medyo natuyo na o natutuyo pa lang, may hirap ng putulin to. Yun lang, baka bumigay itong itak ko. Diba, sira na to. Oh. Huwag naman sana bibigay. Bagay, may isa pa namang itak doon. Yan, oh. Mabilis lang putulin pag ganitong sariwa pa, oh. Malambot lang kasi itong puno ng sampalok, santol, o diba? Mabilis lang, natanggalan ko na agad to ng ano. Yan. So tatanggalan ko muna to, anuhin ko muna. Puputulin ko muna yung mga sanga para hindi sapin-sapin dito yung mga sanga na may mga dahon. Yun o. Dito ko itatambak yung mga dahon. May nahulog na naman doong ito yung sanga o. Doon ulit. Akala ko wala na. Meron pa pala o. Delikado talaga. Dito ba wala na? Kahit ito yung nasa ano, kahit pagdadaan namin delikado rin kaya nga mas mabuti na yung matanggal yung mga nasa taas. Yan, may bulaklak na yung santol oh. Sayang nga kung tutuusin, sayang nga sana, kaya lang ingat tatay ha. Ikaw baka magdire-diretso sa lulod mo yan. Napaka-clumsy pa naman kumilos. Aagarin na namin yung paggaganyan para hindi mapatambak ng masyado mataas ng ano na yung mahalalaki pa yung sanga. Yan o. Nangunguha ko ng talbos. Nakita ko ayan minunan niyang putulin yung nasa parteng taas. Nakita ko hinihila nito, binabatak nito para hindi bumagsak ng diretso. Pinakukuha ko si tatay ng gloves. Para may gloves ito, masakit yun. Oh, ingat. Ayan o. Hinuhugos nila para hindi bumagsak sa bubong. Angatin mo tapos ibagsak mo. Yan, di na mahila. Teka. Uy, ingat!
Teka lang sandali daw at susot ng gloves. Pinabigyan ko ng gloves at masakit sa kamay magbatak ng ganun. Tilawngan mo na lang, hilahin yung tali para maangat ng kaunti. Oh my God. Ayun ah. Sumabit yung pinutol niya, sumabit sa doon sa nakaapak sa sinabitan. Ako, ingat-ingat. O, ingat ha. Huh? Puro sabit. Dapat talaga, yung baba muna talaga. Nakasabit eh. Hindi magandang idea ni tatay. Balik mo na sa tatay. Babagsak na. Doon naman sa kabila eto pala. Sumasabit dito. Uy. Oops. Yun, nahulog. Yan oh. Okay. 2-0. Yun oh, hinakot na ni Jack yung pangatlong sanga na naputol. At doon, pinuputol na, tinatanggal na niya yung mga dito. Dapat mamaya, kasi ako ay magluluto muna. Tutulong ako maghakot mamaya. Kasi wala kaming ulam ni tatay. Sa ngayon, ako ay magluluto muna nito. Ayan o, napanguha kong talbos ng kamote. Yun. At meron ako ditong sibuyas Tagalog at kamatis. Wait. And tingnan ko nga kung umapoy. Oy, may apoy na oh. Tcharan! May apoy na ako. Wait lang, maggagayat ako ng sibuyas at kamatis. Nasa na ating itak? Meron ako ditong malinis na kaldero. And gagayatin ko ang kamatis. As katulad ng dati, kinamatisan lang na talbos yung kamote. Yun o, sibuyas at kamatis. And eto, tapos may nakuha akong yan, sapsap. Bali 1, 2, 3, tatlong sapsap to. Ibabalik ko lang sa plastic kasi baka langawin. Malinis na to, nilagay galing sa ref namin. Akala ko wala na kaming isda, meron pa pala doon. So dinala ko na dito. Okay, antayin lang natin kumulo ito, and then hulog natin yung talbos and isda. Uy, nabali ulit. O yan, may isa naman ulit sa na. Oh, marami nang natanggal pala. Oh, sige lang, baba. Sige
Bilang baba, baba. Baba, baba, baba. Yun, may maliit na sanga. Oops. Ay, sumabit pa. Ingat ha. Umuunti na yung sanga. Kumukunti na. Oh my God. Mahangin. Ingat. Rest muna pag mahangin. Yun o. Habang ako'y naghihintay kumulo yung sabaw, tutulong akong maghakot ng mga pinutol dito. Teka muna, ang salang ko muna. Yan. Nahulog ko na yung gulay at isda, yung sa ano, yung talbos ng kamote. Pero hindi pa siya kumukulo. Maapoy naman, so iwanan ko muna siya. At si tatay ay tatanggal ng mga maliliit na sanga para makuha yung mga pwede pang gamitin pang gatong, kasi sabi ni tatay ko, iuwi nito. Oops, ingat. Iuwi nila yung mga pwedeng pang kahoy kasi gumagamit sila ng kahoy sa pagluluto. Takot na. Diyos ko pa. Ayoko nang tumingin. Basta kakapit ha. Lalo na pag mahangin. Ingat sa pagtaga. Ay! Bah, manghahampas ang hinalampak. Okay, time check tayo. Wala akong relo pero tinignan ko sa cellphone at 10 minutes to 11. At eto na. Tcharan! Yan. So ngayon ako naman. So since hindi pa naman kakain, lalabas muna ako. Oh, siya naman ang aakyat? Hindi, may gagawin ako para magandang hatak na ano, papunta doon. Ah. So, hahatakin daw papunta doon. Ano yon? Itatali ko din sa puno yun, para magandang hatak na ano. Doon sa mangga? O doon banda? Saan ba pababagsakin? Doon daw doon. Ay, doon daw. Kaya hindi kaya matatamaan ang ano, yang sa bagay hindi naman mamamatay yan kahit matamaan itong ano bang tawag dito? Nyog. Kasi ano naman, ano yan dwarf kasi yan Ayaw mo mababaw puno. Ha? Oo nga. Ingat ha, Toy. Ingat. Ala. Hindi ko kinukuha ha. Patatalian niya doon tapos siya ang magtatali dito. Uy, hindi, tatanggalin niya muna yung masasabitan sa baba. Oo. Oo. Muna yun ano. Itali mo muna dyan. Itali mo daw muna. Para itatali niya dito sa baba para hindi, para sure niya kung saan babagsak, tama? Oo. Ayun. Diyan mo pa babagsakin sa gitnang yan. Oo. Ingatan mo yung ano ha, yung etong nyog
uusbong yan kahit maano yung anong tawag dyan, rambutan, ang mahirap pa usbungin. Ayan o. Aba, kaya nga nagtanim ka ayan o. Oh, tali mo Saan daw itatali? Ayun o, tinalian niya na. Tama ba yung tali niya? Sunog mo yung tali. Para pag hilay. Doon mo batakan sa may yung kantunos na yun. Yan. Ito yung dalandan, ayan o. Yung malaking yan. Dito, in between, pwede na yan. Ano? Oo. Kaya. Kaya nila yan. Kaya nila yan. Basta, kahit masira ang halaman, wag lang yung tao. Sira. Kaya pa naman. Wala ka naman eh, oh. Hindi ba yung naka-reverse ba ito? Nasa likod. Ayan na! Baka hindi na ako magpakaikot-ikot. Kung hindi nila, baka mapasang yun, isa-ito ka kanya. Kahit minsan mainit ang ulo, pag ngumiti siya tanggal ang sumpong mo. Laging handa, may adobo, may kwento. At kung may away siya rin ang ref. Kapit ha? Subok man ay dumating, Ayun, kalma alas na lang eh. si tita. Kapit lang, kapit. Pasensyo sa parang santa, walang kaprang-kaprangka. Pero wag kang aaway, baka mapikon. Isang dinil niya, tahimik ang buong nayon. O tita, aw, official, ikaw ang bida sa Wala ka naman. barangay Marites. Pero may puso, hindi lang basta chismis lang. O tita, aw, may halakhak na walang kapantay. Pag ikaw ang nindyan, lahay pa na sa gitna ng gulo. Siya ang una mong kape, mayakap na mahigpit. Ito oh. May dalawang sanga na lang na natitira na medyo malaki. Bali tatlo pala. Ito pa isa. Tatama sa nyog? Hindi naman siguro mamamatay. Mahirap na ng uli yan. Variety yan. Umuha na po tuloy. Nilipat ko lang. So ilili. Pasilangan mo ng konti. Sa ano? Doon Sa kaong. sa dalandan. Ayun si Jack naman ang pumalit eh. Siya ang uy, kapit ha. Mahangin. Ayun oh. Ayun siya. Itong malaking puno na to, yung malaking sanga na yan ang pinuputol. Ayan, may tali dyan. Babatakin ni Ricky papunta dito para hindi tumama sa bubong and maiwasang makasira ng halaman. Kasi kung iisa-isahin niyang putulin yung dulo, masyado ng mataas at masyadong mahangin. Kaya nahihirapan siya. Okay lang sana kung hindi mahangin. Kaso napakahangin.
Ayan o. Si Ricky itinali sa puno ng kaong yung dulo ng tali at si Jack naman ay naglalagari doon. Ingat ha, baka umigkas sa'yo. Medyo malaki na yun eh. Malaki pa sa hita ko yun. Malapit na daw. Secure mo yung sarili mo ha. Wag lang sobrang lakas ng hangin kasi kahit may tali ay lalaban yan. Wag lang sana matatimingan na yan. Jesus. Jesus. Oh my God. Ayun oh. Hindi na masyado. Hindi na anyog, hindi na sira. Dahon lang, isang dahon lang yata eh. Ingat. Ayan oh, dito bumagsak mismo sa harap. At least nakaiwas sa bubong. Ha? Oo. Ay tatalian din niya yan pa taas doon tapos hihilahin din dito. Tatalian din niya yun. Dapat doon ako sa kabila pala dumaan. Kasi para maputol ko sana tong sanga na nakaano sa anong tawag dito? Kahit hindi mo muna tanggalin yan, siguro, para may mabagsakan yung kung sakali. O tatanggalin mo muna. Kasi nakatakot. Wala pa, mahangin, ando na siya sa taas eh. Ayan o. Oops. Inuunti-unti niya nang ibagsak yung ingat ha. Basta pag malakas ang hangin, hahawak ha. Nang mabuti. At naku, mataas yan. Unti-untiin daw niyang ibagsak yung mga sanga para madali nang italian mamaya. Ayan, ay Diyos ko Lord. Hawak. Ayan, nandito na lahat sa baba at Diyos ko po. Talagang hindi niya tinigilan hanggang may sanga pa. Nandun sa dulo at walang kasanga-sanga. Ingat ha. Lakas ng hangin. Wala nang kasanga-sanga yun kasi yan ay puputulin. Inalis niya talaga, pinilit niya talagang tanggalin ng mga sanga. Baka maano ka dyan eh. Baka madala ka. Ayaw mo ba ito kaya rin yung hilahin? Ipapahila ko ulit dito sa ano? Puputulin din naman yung hanggang baba. Hanggang dito sa may bandang baba. Dito mo na lang putulin sa may bandang baba. Baba pa. Itali mo lang doon sa may... Itatali mo lang, teka. Tali mo lang dyan. Ayan hindi pa rin sila tumitigil. Ayaw pa rin tigilan hanggang meron yung pinakamalaking sanga na pinutol niya yung mga dulo.
Malaki pa sa katawan mo yan eh. Delikado, hindi. Pag delikado, wag gagawin ha. Lagyan mo ng ukaban mo dyan ng dalawa. Unti-unti toy ha. At ingat, naku. Mahirap na. Mataas pa din yan. Umuwi muna yung dalawa. Kasi ngayon ay almost 12 noon, 11:48 to be exact. At sabi ko umuwi muna at kumain kasi wala kaming dalang extra pagkain ngayon dahil hindi namin ina-expect na pupunta dito. So ayun, natalian na niya eh, tinalian na yung dulo, nakatali doon. Pero at inumpisahan na nga niya kanina lagariin yan eh, kaya lang masyado tanghali na. Kailangan na talagang kumain kaya umalis muna sila. Si tatay naman ay umuwi kanina, nauna pa sa kanila kasi alam niyo kung bakit. Kasi nakaramdam ng pag-CCR. Nagtiyaga, bumalik, umuwi at mag-CCR muna. So tamang-tama, sabi ko magdala ng merienda para doon sa dalawa. Wala pa nga hanggang ngayon eh. Yan o, kami kakatapos ng kumain at nandito na ulit yung dalawa. Nandun na sa taas eh. Basta listo ka pag Yan. lumagiti ka. Kapit agad ha. At kakapit agad pag lumagitik at baka ikaw ay madaanan, mapaltikan yan. Ayan o. Pinuputol niya na yung malaking, yung mga pinutol niyang sanga sa taas. Yan, pinuputol niya. Lagarin mo naman pababa. Oo, dapat may ukab dyan para paglagarin mo sa kabila, sa bandang taas, siguradong dito ang punta. Huwag mong lulubayan ang tali dyan ha. Para hindi bumawi. Pag naibaba nila to, yun ang isusunod nila yung mahogany. So, anuhin mo naman pababa dyan sa itaas niyan. Parang tatanggalin mo yung inano na yan, uukaban mo dyan. Eh meron nga doon patla eh, patay eh. Oo. Pantay na ko muna. Kasi para dyan ang ano. Mamaya kailangan ko umuwi kaya ako antayin ko lang ito maibagsak ng maayos. Kaya? Kaya na? Hinihila ba? Hindi. Hindi mahila.
Hindi pa mahila. Toy, lagarin mo pa ganan. Pababang ganyan dyan sa likod na yan. Ah, wag na Hindi, dito, sa kabila. dyan sa kabila. Yan. Yan, yan. Taas Pababa. mo. Pag ganon, patapos na ganon. Teka, baka hihilahin na lang eh. Hihilahin na lang. Mahalos mag-abot na yung ano eh. Ingat ha. Nasaan ba si Ricky? Ay, ayun pala sa may puno ng kaong na maliit. Tatay, wag agad alis agad dyan. Baka pumilit dyan eh. Yan, hilahin na. Ayun pala, pumunta doon si tatay. Tutulungan ni tatay yung Mila. Tatay, ingat ha. Baka mapaano ka dyan. Naayos ni Ricky yung tali doon. Kailangan kasi hindi basta hawak lang. Kailangan meron siyang pag-iikutan doon na hindi yung aalalay para hindi siya mahila. Baka siya ang madala eh, instead na yung kahoy ang madala. Oops, nahihila yata. Unti-unti nang parang narinig ko na may lumalagitik na. Alert ka dyan ha, alert ka dyan. Mali kasi yung kutab niya oh, magkasalubong kasi na pareho, isang pataas na ganun, isang pababa ganun, magkabila. Ayan oh. Oh, tama yun, ginagawa mo yun. Kailangang matanggal yung kabilang yan, magkaroon ng ukab yan dapat sa kabilang yan. Para meron siyang bababaan. Hindi matanggal ano, nakaipit na kasi yan eh. My God. Dapat ito munang kabila ang kanyang inukaban bago niya nilagarian doon sa kabila. Oh my God. Sinisecure daw. Ingat ka dyan ha, baka umigkas dyan sa'yo. Nakatali doon sa puno ng santol doon. Para sure na hindi mahihila papunta dito. Kasi kung sila lang ang maghahawak, pwedeng matalo sila ng kahoy. At sila ang mahilang pabalik. So kung nakatali doon, matigas pa. Hindi pa mahila. Nalagitik na daw. Pababa ang kanyang lagari eh. Mas maganda pa nga kung diniretso yung lagari doon. Nakakalang kasi yung
Doon sa kabila. Walang kutab dito sa kabila eh, kaya hindi maano, hindi mahila. Kutaban mo yung kabila para alsin mo yung ano, lagarin mo sa parteng taas para maalis mo yung kapiraso niyang nasa ano. Ay, hindi naman kasi siya talaga professional na magpuputol eh. Tinakabahan ako kahit nagsasalita ako ng ganun. Kaya ako'y ganito. Natatakot ako eh. Yan na. Layo ka na dyan. Putol na yan kung talaga. Putol na yan. Ano lang siya. Wala lang kutab dito kaya ano. Layo ka na para paghila nila ano. Layo na, layo. Jesus. Yun. Oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Walang tinamaan. Yung sanga ng ano, sanga ng anonas. Sipak ang sanga ng anonas. Ayan o. Tanggal ang isang sanga, pero okay lang yan. Itong isang sanga yung pataas na kaya mo? Alin po? Yung alin ba tatay? Okay, pinutol, tatamaan yung atis. Eh di wag nang putulin. Wag na daw. Kasi ito ay pwede pang makakuhanan ng bunga. Ito, putulin ko na ito. Pumalit. Kahit hindi na siguro. Yan, ako'y nagre-ready uuwi at sila naman ay ayun o, naitumba na. So ito naman inaalis nila itong mga nahulog na sanga dito. Tinatambak nila dito. Yung iba natanggalan na namin ng malalaking sanga. Itong mga naan dito ay may mga malalaking sanga pa. Kasi yung malalaking sanga pwede nga kahuyin at gawin nilang gatang-gatong. Ako na may uuwi muna. Tay, uwi muna ako ha. Ganda ng pisto. Ganda ng pistuhan. Oh, kaya pumunta rito para manood ng manood ng Pelmamax. Ano pinapanood mo? Si FB yan eh. Okay. Naiwan ko muna kayo dyan ha. Ayan. Ako kailangan lang munang umuwi at ako'y pinapauwi ni ate. Ako'y walang dalang sombrero kaya ito lang. Sabi ni tata isuot ko daw yung sombrero niya. Wag na lang. Ito na lang okay na sa akin to. Towel. So kailangan kong umuwi din pala. Naku. Hinog na rin nga tayong isang papaya. Okay. Kailangan ko munang mag-end dito. Salamat po sa mga sumama sa akin dito. I-end ko muna po ang aking vlog. Kita-kits na lang po ulit sa susunod. Tatry ko pong bumalik mamaya din kasi sandali lang naman yun. May aayusin lang ako. Okay, thank you po ulit sa mga nakasupport. Thank you po sa mga nagsasabi na supporter lang ako.
subscriber lang ako. Naku, huwag nyong maliitin ang sarili nyo. Sobrang laking tulong po sa amin yan. Sa katulad, lalo na sa katulad ko na maliit na vlogger na konti lang ang nanonood. Ang laking tulong po niyan. Malaking bagay po niyan sa amin. Kaya maraming salamat, lalo na sa mga solid subscribers, yung mga organic viewers. Maraming salamat sa inyo. O sa yung mga hindi pa nakakaalam, yung organic viewer po ay yung mga viewer na walang vlog, yung hindi nagba-vlog. Yun po ang tinatawag na organic viewers. Ayan, maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin at baka may makalimutan pa ako. Alam nyo na kung sino kayo. Kung sino-sino kayo. Basta thank you ng marami. At sa mga nakasupport, kay Sir Jerry Stoy TV, thank you sa palaging pag-alalay. Alam ko kahit sobrang busy nyo dyan, ay andyan pa rin kayo palagi. Salamat po, salamat sa inyo ni Ma'am Judy. And congratulations ulit kay Ma'am Judy. Ayan. At sa mga kaibigan ko na buhat noon hanggang ngayon ay nandyan pa rin. Thank you talaga. Alam nyo na rin kung sino-sino kayo. Maraming salamat. Okay, bye-bye muna po. Kita-kits ulit mamaya.